Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Ang pansit ay bahagi na ng kulturang Pilipino. Hindi ito nawawala sa mga handaan at karawan. Madalas itong mabibili sa mga karinderya tuwing umaga dahil masarap ito sa agahan, lalo na't ito'y mainit pa. Sa Kabikulan ay kilala ang pansit bato na, isa sa pinakamasarap na pansit, lalo ang pagkakaluto nito ay gisado. Subalit paano kung isang araw ay malaman mo na karne pala ng tao ang sinasahog sa paborito mong pansit na madalas mo kainin, makakayanan kaya ito ng iyong sikmura? Paano na lang kung ang may-ari ng pansitan ay isa palang nilalang na tinatawag na aswang? Magandang gabi Sir Bordes, itago mo na lang ako sa pangalang Lucita, 47 anyos at kasalukuyan naninirahan sa lalawigan ng Bicol. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lokasyon para na rin sa pribado kong buhay pati na rin sa mga naninirahan sa lugar ngayong kasalukuyan. Taong 1993 ay nakatanggap ako ng telegrama sa pinsan kong babae na nangangailangan raw ng isang serbidora ang kanyang amo sa pinasukan nitong karinderya sa Castilla na sakop pa ng lalawigan ng Bicol. At nang mga panahong iyon ay nasa 17 anyos pa lang ako. Halos ilang buwan pa lang naman na mamasukan ang aking pinsan sa nasabing karinderya. Subalit nakiusap sa kanya ang kanyang amo na kung may kakilala raw ito na kaibigan na pwede nitong ipasok bilang serbidora sa karinderyang pinapasukan niya. Nakapaloob din sa liham ang address ng bahay ng kanyang tiyahin kung saan ito nanunuluyan. At dahil kailangan ko talaga magtrabaho, ay naisipan kong tanggapin ang alok nito sa akin. Pinayagan naman ako ng aking mga magulang dahil pinsan ko naman ang makakasama ko. At itago na lang natin siya sa pangalang Ate Vanessa. Sir Bordes, mas matanda pala sa akin ang pinsan ko ng 2 taon. At dahil hindi naman ganoon kalayo ang biyahe patungo sa baryo ni Ate Vanessa, lalo na't sakop pa ito ng Kabikulan, ay naging madali para sa akin ang tumungo roon. Sabado ng tanghali ako umalis sa aming lugar at hapon na ako nakarating sa kanilang baryo. Sinundo naman ako sa paradahan ni Ate Vanessa dahil nagkataon na walang pasok ito sa kanyang trabaho. Dahil hindi naman kalayuan ang kanilang baryo sa aming lugar ay pwede ako umuwi ng lingguhan sa amin. Sir Bordes, nang sunduin ako ni Ate Vanessa, ay dumiritso kami sa bahay ng kanyang tiyahin. Dahil pinaalam na nito sa kanyang tiya na doon ako manunuluyan sa kanila. Magkasama rin kami ng pinsan ko sa kanyang silid. Dahil ng mga panahong iyon ay nag-isa lang ang anak ng kanyang tiyahin na nag-aaral sa mababang baitang. Kapatid sa ama ni Ate Elisa ang kanyang tiyahin. Kaya't wala akong relasyon sa kanila. Magandang hapon po Tiyang. Siya po pala ang pinsan kong si Lucita, ang madalas kong ikwento sa iyo. Pagpapakilala sa akin ni Ate Vanessa. Masaya naman akong binati ni Tia Perla at malugod akong pinatuloy sa kanyang tahanan. Masasabi kong mabait ito dahil magiliw ito magsalita Sir Bordes. At nang makapasok kami ng bahay ay dumiritso kami ni Ate Vanessa sa kanyang kwarto. Pinahiram nito sa akin ang isang bakanteng
espasyo ng aparador para lalagyan ng aking mga damit at ilang personal na mga gamit. Habang inilalagay ko sa lumang aparador ang aking mga damit, ay sinasabayan namin ito ng kwentuhan dahil mahigit 1 taon rin kami hindi nagkita ni Ate Vanessa. Ibinahagi rin nito sa akin ang mga ginagawa nito sa pinapasukan nitong karinderya. Nabanggit rin nito na mabait ang kanyang amo. Insan, bukas na pala ang simula mo sa trabaho bilang serbidora. Paalala ko lang insan, may isang silid sa kusina na bawal natin pasukin at tanging mga amo lang natin ang pwede roon. Sambit na paglilinaw sa akin ni Ate Vanessa. Akmang tatanungin ko sana ito tungkol sa bagay na yon Sir Bordes, ay tinawag kami ni Tia Perla dahil nakahanda na raw ang aming merienda. Itinigil ko muna ang aking ginagawa at magkasama kami ni Ate Vanessa lumabas ng aming silid. Pinagsaluhan namin ang inihanda nitong pagkain na may panulak pang juice. Matapos naming magmerienda ay nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan ni Insan sa loob ng kanyang silid at tinapos ko na rin ayusin ang aking mga gamit para kinabukasan ay wala na akong iisipin pa kundi ang aking magiging unang araw bilang serbidora. Kinagabihan habang magkatabi kami sa higaan ni Ate Vanessa at hinihintay na dalawin ng antok ay naikwento nito sa akin ang biglaan pagliban sa trabaho ng isa nitong kasamahan na siya namang aking papalitan bilang serbidora. Ayon pa sa sinabi nito ay hindi na raw ito nakauwi sa kanilang tahanan kinagabihan. Bigla na lang itong naglaho ni walang kaunting bakas. Insan, ilang araw na bang nawawala ang kasamahan mong serbidora? Tanong ko dito, insan, tingin ko mahigit 1 linggo na itong nawawala. At hanggang ngayon ay wala pa rin balita ang kanyang mga magulang. Sagot naman ni Ate Vanessa, kinabukasan ay maaga kaming nagising ng aking pinsan dahil sa malakas na ingay ng alarm clock na nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng aming katre. Nauna nang maligo si Ate Vanessa habang ako'y kinukusot pa ang mga mata at bagayang inuunat ang mga kamay. Naninibago rin ako sa pagising ko sa umaga dahil hindi ako sanay na magising sa madaling araw. Maaga kasi noon ang pasok namin ni Ate Vanessa. Matapos maligo ni Ate Vanessa, ay dagli na rin akong naligo at pagkatapos ay nagmamadaling ng bihis ng damit. Naglagay lang ako ng pulbos sa aking pingi dahil ako yung tipong babae na hindi naglalagay ng kolorete sa mukha. Nang mga oras na iyon ay gising na rin si Tia Perla sapagkat nag-aasikaso na ito sa kusina dahil maaga rin pumapasok ang kanyang asawa sa trabaho. At ihahatid pa nito ang kanyang anak sa paaralan. Magandang umaga, Tia Perla, papasok na po kami sa aming trabaho. Bungad na sambit ni Ate Vanessa nang makalabas kami ng silid. Magandang umaga rin sa inyo. Lucita, pagbutihin mo sa unang araw mo sa trabaho at mag-ingat kayo. Tugon naman nito sa amin, nang makapagpaalam na kami kay Tia Perla, ay marahan kaming naglakad palabas sa mikitid na kalsada patungong paradahan ng tricycle. May kalayuan pa kasi ang pinapasukan naming karinderya. Halos mahigit 10 minuto din ang ginugol naming biyahe bago marating ang karinderya na nasa tabi ng malapad na kalsada, malapit din ang kinatitirikan nito sa paradahan ng mga jeep na may ilang metro lang ang layo. Sir Bordes, habang naglalakad kami papasok sa loob ng karinderya,
ay nakakaramdam ako ng kakaiba. Mainit din ang simoy ng hangin na maalinsangan sa aking katawan. Sa katunayan niya ay mag-aalas, 6 pa lang ng umagang iyon, umikot kami sa likod ng karinderya dahil sarado pa ang unahan. Nito at doon talaga sa likuran ng karinderya ang daanan ng mga empleyado. Nabanggit rin sa akin ni Insan na kaunti lang naman kaming serbidora dahil ang kusunero nila at mga alalay nito sa pagluto ay kapwa kaanak ng aming amo. Nang makapasok kami sa kusina ay bumugad sa akin ang 2 kusinero at 2 alalay nito na tagahiwa ng mga lamas at karne na isasahog sa pansit. Dahil ang pansit bato ang dinadagsa sa kanilang karinderya. Sir Bordes, nang umagang iyon ay wala pa ang aming amo-tanging, mga kusinero at alalay ng mga ito ang nasa kusina. Sila na rin ang katiwala ng mag-asawa naming amo. Nang mailagay namin ni Ate Vanessa ang aming mga dalang bag sa kabinet na lalagyan ng mga empleyado ay tumungo kami sa mismong kainan at naroon ang ilan naming kasamahan na serbidora na nag-aagahan. Libre din kami sa aming agahan kaya't hindi na kami nag-aalmusal ni Insan bago umalis ng tahanan ni Tia Perla. Agad naman akong ipinakilala ni Ate Vanessa sa 3 naming kasamahan na kapwa, mga residente ng nasabing baryo. At matapos ako ipakilala ng aking pinsan sa kapwa namin, serbidora ay nagtempla ito ng aming kape at kumuha ng pagkain para sa aming agahan. At dahil limitado rin ang aming oras ay nagmamadali kaming kumain ni Ate Vanessa dahil ilang minuto na lang ay magbubukas na ang karinderya at magiging abala na kami sa aming mga trabaho. Sapagkat dinadagsa ng maraming parokyano ang pansit bato sa karinderyang pinapasukan ko. Sir Bordes, matapos naming lahat kumain ay nagsimula na kaming linisin at ayusin ang mga mesa at upuan. Inilagay na rin namin sa bawat lamesa ang ilang botelya na naglalaman ng mga sausawan na pampalasa sa mga ulam. Nang matapos na kami sa aming mga gawain ay binuksan na namin ang karinderya sa eksaktong oras na bukas nito. Inilatag na rin ng mga kusinero ang mga putahe sa babasaging estante lalo na ang bagong luto na pansit bato. Sir Bordes, tama nga ang sinabi sa akin ni Insan na dinadagsa nga ng maraming parokyano ang nasabing pansit dahil pagkabukas pa lang namin ng karinderya ay nagkumpulan na agad ang mga customer upang kamain habang ang iba naman ay umuorder at nagpapabalot. Marahil tinatangkilik ang nasabing pansit dahil napakarami nitong sahog na karne. At dahil unang araw ko pa lang sa trabaho ay ako muna ang bigay ng mga order ng mga kumakain parokyano, habang ang iba kong kasamahan ay nagtatakal ng pansit sa mga platito't pinggan. Halos siksik sa ibabaw ng pansit bato ang mga sahog. Lumipas ang ilang sandali ay agad namang naubos ang pansit. Bato na niluto ng kusinero. Hindi lang pansit ang mabenta kundi pati ang ibang putahe, lalo na ang bulalo. Pansin ko rin ang paglabas-masok ng isang kusinero at alalay nito sa isang silid. At doon nila kinukuha ang mga sariwang karne na sinasahog nila sa pansit bato. Nagtataka rin ako kung bakit naroon sa silid na yon ang freezer na imbakan ng mga karne at wala sa loob ng kusina. Kung iisipin ay malaking abala ito sa kanila kung doon pa nila ito kukunin ang sahog.
Kailangan pa kasi nila ikandado ang pinto bago sila lumabas ng silid. Lumipas pa ang ilang oras, ay dumating ang isang matandang lalaki na masasabi kong ito ang aming amo. Dahil binati ito ng mga kasamahan kong serbidora. Kasama nito ang isang mestisang babae na halatang asawa nito. Mang Ambo, ito pala si Lucita, pinsan ko. Siya po ang sinabi ko sa iyo na ipapasok ko. Pagpapakilala sa akin ni Ate Vanessa. Hindi nila tinatawag na boss ito dahil mas nais ng aming amo na Mang Ambo ang itawag sa kanya. Magandang araw po Sir Ambo. Magalang nabati ko sa aking amo at binati ko rin ang asawa nito na halos malayo ang agwat ng kanilang edad, Vanessa. Mang Ambo na lang itawag mo sa akin. Maliwanag ba? Tura naman ito sa akin. May pagkasuplado ang mukha ng aming amo, lalo na ang mestiza nitong asawa na parang linta kung makakapit kay Mang Ambo. Halata sa mukha ni Mang Ambo na galante ito dahil sa mga mamahalin nitong gintong palamuti tulad ng singsing, kwintas at relo. At nang makapasok sa silid ang mag-asawa ay sumunod naman sa kanila ang dalawang kusinero Sir Bordes. Sa unang araw na makilala ko si Mang Ambo ay nakaradam ako ng kakaiba na hindi ko pa naramdaman sa tanang buhay ko. Kakaiba kasi ito kumilos at napakalikot ng mata na tila hindi mapakali. Iba rin ito tumititig sa akin, yung tipong para kang huhubaran. Tahimik rin ang asawa nito at hindi palaimik. Sir Bordes, huyugin pala akong babae dahil sa makakapal at salubong. Kung balahibo sa aking katawan lalo na sa aking likuran. Kasabihan, kasi sa amin noon nalapitin raw ng maligno at engkanto ang ganoong tao. At mas malakas ang pandama sa paligid lalo na pag hindi pangkaraniwang tao ang nakakasalamuha. Sir Bordes, lumipas ang ilang araw ko bilang serbidora, ay nagtataka ako kung bakit walang kalamansi sa karinderyang pinapasukan ko. Alam naman natin na masarap ang pansit kapag pinapatakan ito ng katas ng kalamansi. Tinanong ko na rin si Ate Vanessa tungkol sa bagay na yon. Anya allergy raw sa kalamansi ang mga amo, namin na labis kong ipinagtataka. Kinabukasan, muli na naman kami abala sa aming mga trabaho dahil sa walang tigil na pagdagsa ng mga parokyano upang kumain. At karamihan sa aming mga customer ay mga trooper at ilang mga pasahero sa mga jeep na malapit sa paradahan. Halos kakaunti lang ang aming pahinga sa aming trabaho dahil sa labis na walang tigil sa pag-aasikaso sa mga parokyano. Sabayan pa ng ilang gawain sa kusina. Nakakapagpahinga lang kami tuwing oras ng break time sa tanghali. Isang gabi habang naghuhugas kami lahat ng mga pinggan at ilan pa ng mga kagamitan sa kusina ay lumapit sa akin ang isang kusinero at sinabihan ako na pinapatawag raw ako ni Mang Ambo. Kaya't dagli akong tumungo sa silid na ipinagbabawal namin pasukin. At dahil pinapatawag ako ay pwede naman akong pumasok roon. Sir Bordes, nang makapasok ako sa loob ng silid ay nakaramdam muli ako ng kaba dahil hindi lang basta silid ito. Dahil sa loob nito ay may mahabang lamesa at masasabi kong isa itong katayan ng baboy dahil sa mga palawit na nakasabit sa taas ng lamesa na may kasamang kadena. Nasipat ko rin ang isang makalumang freezer na nakasadlak sa dulo ng silid na may malaking kandado at may bahid pa ito ng dugo.
Mang Ambo, bakit niyo po ako pinapatawag? Bungad kong tanong dito habang nasa tabi nito ang kanyang asawa. Lucita, halika ka't maupo ka. Saad naman ito, Mang Ambo? Bakit po, muli kong tanong nang makaupo ako malapit sa kanyang harapan. Lucita, napansin kong masinop ka sa iyong trabaho. Mabilis ka rin kumilos at madaling matuto. Kaya't may kaunting gantimpala ka sa akin. Sagot naman ito na labis kong ikinatuwa kahit na kinakabahan ako. Binigyan ako ng pera na hindi ko naman tinanggihan dahil kailangan kong mag-ipon ng salapi. Ngunit matapos ako nitong abutan ng pera ay tumayo ito at lumapit sa akin at marahan na hinaplos ang aking buhok patungo sa aking leeg at balikat. Hanggang dumating sa punto na himasin nito ang aking mga kamay at hita na labis kong ikinatakot. Akmang hahawakan na nito ang maumbok kong dibdib ay napaatras na lang ako. Hindi man lang nagalit ang asawa nito sa ginawa sa akin ni Mang Ambo, Sir Bordes. Mang Ambo, salamat pala sa bigay mong pera. Lalabas na po ako ng silid dahil marami pa akong gagawin. Sambit ko dito. Dali-dali ako lumabas ng kwarto at tila para akong binuhusan ng malamig na tubig. Naguguluhan rin ako kung bakit tila natutuwa pa ang asawa ni Mang Ambo habang hinihipuan ako. Nang makabalik ako sa kusina ay tinanong ako ni Ate Vanessa kung bakit ako pinatawag ni Mang Ambo. Ngunit sinabi ko na lang dito na doon na lang kami mag-usap sa bahay ni Tia Perla. Matapos namin mahugasan ang lahat ng kagamitan sa pagluluto. Sa kusina ay nagpaalam na kaming lahat sa aming amo. Subalit, nagpaiwan ang isa naming kasamahan dahil inutusan pa ito ng asawa ni Mang Ambo. Habang naglalalad kaming lahat patungo sa paradahan ay tahimik lamang ako habang nagkukwentuhan ang ilan kong kasamahang serbidora. Napapansin rin ni Ate Vanessa ang pagkabalisa ko. Sir Bordes, nang makauwi kami sa bahay ni Tia Perla, ay hindi na rin ako kumain. Hindi ko rin ginalaw ang mga dala naming ulam na bigay ng kusinero. At nanatili akong balisa ng gabing iyon habang nakahalita sa higaan. Lucita, may problema ka ba? Simula nang lumabas ka sa silid ni Mang Ambo, ay tila naging balisa ka, usisang tanong ni Ate Vanessa. Insan, parang ayaw ko nang pumasok. Natatakot ako kay Mang Ambo. Alam mo bang matapos niya ako bigyan ng reward bilang kabarayaran sa aking kasipagan sa trabaho ay hinipuan niya ako habang nakangisi ito ng nakakatakot. Hindi man lang ito pinigilan ng kanyang asawa. Paliwanag ko naman dito talaga insan. Binastos ka ni Mang Ambo. Mukhang tipo kanya katulad ng pinalitan mong serbidora. Alam mo ba insan, yon rin ang huling araw bago ito maglaho. Hindi rin alam ng kanyang mga magulang kung saan ito pumunta. Ano ba ang mayroon sa silid na iyon? Pagulat na tanong ni Ate Selana at napatanong ito kung anong meron sa silid dahil hindi pa ito nakakapasok roon. Alam mo ba insan na may katayan sa loob ng silid na iyon? At may isang malaking lumang freezer na parang werdo sa aking paningin. Tingin ko may kakaiba talagang nangyayari sa loob ng silid na iyon. Masama ang kutob ko na may kababalaghan silang ginagawa roon.
Hindi kaya't may kinalaman si Mang Ambo sa pagkawala ng isang serbidora. Baka naman aswang ang ating mga amo, naguguluhang sabi ko kay Ate Vanessa. Insan, ano ba nang pinagsasabi mo? Nagpapatawa ka ba? Bakit biglang sumagi sa isip mo na may kinalaman si Mang Ambo? Saka anong aswang? Hay naku! Sa sobrang kapaguran mo sa trabaho ay nagiging malikot na ang isipan mo, insan. Turan naman ni Ate Vanessa na halos napatawa pa ito sa akin, sinabi. Insan, huwag kang ang tumawad yan. Malakas talaga ang kutob ko na may kababalaghang nangyayari sa loob ng silid na yon. At sigurado ako na may kinalaman talaga si Mang Ambo sa pagkawala ng isang serbidora. Saka hindi ka pa naman ganoon katagal sa ating amo. Malay mo sa mga nauna nitong tauhan ay may ilan ding nawawala pagkukumbinsi ko kay Ate Vanessa. Tama na nga, insan. Kinikilabutan ako sa pinagsasabi mo. Tama na ang kakaisip mo at baka pumangit ka niyan. Hindi ka ba kakain? Sayang naman ang mga bitbit nating ulam. Sagot muli nito sa akin. Sir Bordes, nang gabing yon matapos kong ilahad kay Ate Vanessa, ang ginawa sa akin ni Mang Ambo ay nahiga na ito at agad namang nakatulog. Habang ako naman ay hindi pa dinadalaw ng antok at naging madamot sa akin ang gabi. Maraming mga bagay ang gumugulo sa aking isipan. Lumipas pa ang ilang sandali, Sir Bordes, ay nakaramdam ako ng paghilab ng tiyan. Tila nagugutom ako at nais kong kumain sa kasagsahan ng gabi. Nang makabangon ako sa aking higaan ay biglang sumagi sa isip ko ang tanim na kalamansi ni Tia Perla sa kanilang bakuran. Hitik kasi ito sa bunga at hindi naman kataasan ang nasabing puno. Dagli akong lumabas ng aming silid at tumungo sa labas ng bahay upang mamitas ng kalamansi. Marami akong pinitas na bunga dahil mahilig ako sa maasim na prutas. Sumagi rin sa isip ko na patakan ng katas ng kalamansi ang ulam na bigay ng kusinero bago kumain dahil nagdududa na talaga ako sa mga putaheng sinasahog nila. Nang makabalik ako sa loob ng tahanan ay agad akong tumungo sa kusina. Marahan ang bawat kilos ko dahil nasa kasarapan na ng tulog ang mga kasamahan ko. Kinuha ko ang 2 putaheng bigay ng kusinero at isinalin ko ito sa mangko. Sa pagkakatanda ko ay adobong karne at nilagang pata ang ulam na bigay sa amin. Matapos ko isalin ang ulam ay naghiwa ako ng ilang pirasong kalamansi at pinatakan ko ang nasabing ulam. Nalaman ko ang ganitong pamamaraan sa aking mga abuelo at abuela. Sir Bordes, halos masuka ako ng patakan ko ng katas ng kalamansi, ang nasabing ulam dahil umalingasaw ang masangsang na amoy na nanunuot sa aking ilong. Sobrang baho nito na tila nabubulok na laman ng tao. Nangitim ang sabaw ng nilagang pata at halos inuod pa ang mga ito. Labis akong nagulantang nang lumutang sa sabaw ang mga daliri ng paa ng tao na tuluyan kong ikinaduwal. Hindi ko lubos akalain na tama nga ang aking hinala na aswang. Ang aming mga amo pati ang mga kaanak nito. Nagising rin ng gabing iyon si Ate Vanessa dahil sa mabahong amoy. Tumungo ito sa kusina dahil naririnig nito ang walang tigil kong pagsusuka, Sir Bordes. Insan, saan galing ang masangsang na amoy?
Pati ako'y nasusuka na rin, usisang tanong sa akin ni Ate Vanessa. Itinuro ko naman sa kanya ang mangko na naglalaman ng karne ng tao. Labis na pandidiri ang namagitan sa amin ng aking pinsan. Naniwala na ito sa akin na aswang si Mang Ambo, pati ang ilang kasapi ng kanyang kamag-anakan. Sir Bordes, nung gabing yon, walang kaalam-alam si Tia Perla at ang asawa't anak nito dahil nakasarado ang kanilang pintuan. Dahil ng mga panahong iyon ay tanging kurtina lang ang nagsisilbing dahon ng pinto ng aming silid kaya't nagising si Ate Vanessa. Ipinaliwanag ko ng gabing iyon sa aking pinsan na tama nga ang hinala ko na may kinalaman si Mang Ambo sa pagkawala ng isang serbidora. Kumpirmadong aswang nga ang aming mga amo. Ibinalot namin sa supot ang nasabing ulam at inilibing namin ito upang hindi umalingasaw. Matapos namin ibaon sa hukay ang ulam ay naghiwa ako ng maraming kalamansi at inilagay ko ito sa isang sisidlan ng pabango na display. Naisip kong gawin ito bilang panlaban sa mga aswang dahil plano na naming umalis ng aking pinsan sa trabaho kinabuksan. Subalit kailangan pa naming pumasok bukas para kunin ang aming mga sahod na ilang araw din naming pinagpaguran, Sir Bordes. Kinabukasan ay muli kami pumasok sa trabaho ni Ate Vanessa. Nilagay ko sa aking bag ang pabangong display na naglalalman ng purong katas ng kalamansi. Nang makapasok kami sa loob ng karinderya ay agad naman namin napansin na hindi pumasok sa trabaho ang isa naming kasamahang serbidora na inutusan ng asawa ni Mang Ambo kagabi. Doon pa lang, naghihinala na ako na may kinalaman dito ang aming mga amo. Ngunit naging kalmado lang kami at hindi pahalata na may alam na kami sa kanilang lihim na pagkatao. Sir Bordes, nang umagang yon ay hindi na kami kumain ng agahan ni Ate Vanessa. Napansin rin namin na halatang walang tulog ang 2 kusinero at ang 2 alalay nila sa kusina. Naging mapagmasid kami sa aming trabaho habang inaasikaso namin ang mga parokyano. At nang dumating ang mag-asawang amo, namin ay kita ko sa kanilang mukha ang nakakagimbal ng ngiti habang pinagmamasdan ang mga kumakain sa kanilang karinderya. Kinagabihan ay muli na naman kami abala sa paghuhugas ng mga pinggan at ilang mga kagamitan sa kusina. Dahil tapos na kami sa maghapong trabaho. At habang naghuhugas kami ng mga kagamitan ay napag-usapan namin ang biglang pagliban sa trabaho ng kasamahan naming serbidora. Napag-alaman din namin na hindi pa raw ito nakakauwi sa kanila ayon na rin sa sinabi ng isang kasamahan namin, Sir Bordes. Nang gabing iyon ay sinamantala namin ang pagkakataon. Sinabihan namin ang isang kusinero na gusto naming makausap ni Ate Vanessa, si Mang Ambo, dahil plano na naming umalis sa trabaho. Unang pumasok sa silid ang kusinero upang sabihin kay Mang Ambo na nais namin ito kausapin. Ilang segundo lang ang lumipas, ay muling lumabas ito at sinabihan kami na pwede na kaming pumasok sa nasabing silid. Sir Bordes, nang makapasok kami sa loob ng silid ay nararamdaman ko ang matinding tensyon. Pinaghalong kaba at takot ang namumuo sa aking pagkatao at halos dinig ko na ang tibok ng aking puso. Nakikita ko rin sa mga mata ni Mang Ambo na tila alam na nito ang pakay namin. Dahil sa mapupusok na titig nito sa amin na tila makahulugan sa aming paningin. Anong kailangan nyo?
Bakit gusto niyo akong makausap? Tanong sa amin ni Mang Ambo. At dahil parehas kaming kabado ni Ate Vanessa, ay pinilit ko na lang maging matatag at ako ang sumagot sa tanong ni Mang Ambo. Mang Ambo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alis na po kami ni Ate Vanessa. Kukunin na namin ang ilang araw naming pinagpaguran. Matapang naman na sagot ko, parang biglaan naman ang pag-alis niyo sa trabaho. May problema ba? Pero kung iyan ang gusto niyo ay wala akong magagawa. Sige, ibibigay ko na sa inyong dalawa ang mga sahod niyo. Wika naman nito at matalim ang pagkakatitig sa amin. Matapos yon sabihin ni Mang Ambo, ay tinawag nito ang isang kusinero at binulungan ito habang nakatingin sila sa amin. Kumuha ng pera si Mang Ambo sa kaha at kaagad naman iniabot sa amin. Matapos namin makuha ang kakarampot na salapi ay muli kami lumabas ng kwarto ni Mang Ambo. At nang makalabas kami ng silid ay kinuha na namin sa maliit na kabinet ang aming sling bag at mabilis na isinukbit sa aming balikat. Muli kami bumalik sa malapad na lababo para ipagpatuloy ang naudlot naming gawain, Sir Bordes. Habang tinatapos namin ang mga hugasin ay hindi maiwasan na magtanong at magtaka ang mga kasamahan naming serbidora sa biglaang pag-alis namin sa trabaho. Hanggang dumating sa punto na tumungo ang kusinero sa pintuan ng kusina at agad na ikinandado. Nang tuluyang maikandado ang dahon ng pinto ay biglang kumuha ang dalawang kusinero ng matalas na kutsilyo. Ang mga alalay naman nito ay nakaabang sa pintuan upang makasiguro na hindi kami makakaalis. Sarado na rin ang gabing iyon ang harapan ng karinderya. Nagulantang kaming lahat nang lumabas si Mang Ambo at ang asawa nito sa kanilang silid habang hawak ng amo naming lalaki ang isang pugot na ulo ng babae na halatang galing pa ito sa loob ng freezer. Agad naman naming nakilala ang pugot na ulo at iyon ang aming kasamahan sa trabaho. Halos nagkumpulan kaming lahat at nagyakapan ng itapon sa amin ni Mang Ambo ang pugot na ulo ng kasamahan naming serbidora. Nais naming sumigaw ngunit hindi namin magawa dala ng sobrang takot sa aming mga sarili. Subukan niyong sumigaw at hindi ako magdadalawang isip na katayin kayong lahat. At ikaw, Lucita, alam kong alam mo na ang lihim naming pagkatao dahil malakas ang aking pandama. Nagdududa na rin ako sa ikinikilos mo simula nang dumating kami kanina ng asawa ko. Galit na ani sa akin ni Mang Ambo habang nagkikiskisan ang mga ngipin. Sir Bordes, tama nga ang hinala ko na may alam na si Mang Ambo sa aking nalalaman tungkol sa lihim nilang pagkatao. Kaya't sinamantala nito ang pagkakataon dahil malakas ang ulan ng gabing iyon. Kahit na sumigaw pa kami ay walang makakarinig sa amin. Lumapit sa akin si Mang Ambo at malakas na hinablot ang aking buhok. Hinimas nito ang aking mukha patungo sa aking dibdib. Matapos ako nitong hipuan ay kinaladkad ako nito patungo sa kanilang silid. Samantala, habang hinihila ni Mang Ambo ang mahaba kong buhok, ay nanatiling nagkukumpulan ang mga kasamahan ko at bakas sa kanilang mukha ang matinding takot, gayon din si Ate Vanessa. At habang kinakaladkad ako nito ay nagpupumiglas ako at nagpupumilit makawala sa kanya. Akmang malapit na kami sa nasabing silid ay tinuhuran ko ito ng malakas.
Dahil sa pangyayaring iyon, ay mas lalong nagalit si Mang Ambo. Akmang huhubarin nito ang suot kong damit ay biglang sumagi sa isip ko ang lalagyan ng pabango na naglalaman ng katas ng kalamansi. Nagmamadali akong kinuha ito habang nangining ang aking mga kamay. At nang malaya ko itong mahawakan ay inesprehan ko ang muka ni Mang Ambo. Sir Bordes, matapos lumapat sa mukha ni Mang Ambo, ang purong katas ng kalamansi ay nabitiwan ako nito at walang tigil sa kakasigaw habang kinakamot ang kanyang mukha. Naalarma naman ang ibang kamasahan nito, lalo na ang kanyang kabiyak, dahil unti-unti nang umuusok ang mukha ni Mang Ambo habang nasusugat ito na tila binuhusan ng asido. Muli akong naglakad patungo sa mga kasamahan ko habang mahigpit kong hawak ang lalagyan ng pabango at nakatutok ito sa kanila upang hindi sila makalapit sa akin. Ngunit tila mabagsik ang isang kusinero dahil matapang akong sinugod nito. Muli kong pinindot ang hawak kong lalagyan ng pabango at walang habas na pinag-isprehan ko ang mukha nito. Napasigaw rin ito gaya ni Mang Ambo, umusok ang kanyang balat at nalapnos ito. Habang inaatake ko sila ng hawak kong spray na naglalaman ng katas ng kalamansi ay walang tigil naman sa kakasigaw ang mga kasamahan ko at nagbabaka sakaling may makarinig sa kanila dahil tumitila na ang ulan ng mga oras na iyon. Sir Bordes, nagulantang na lang kami ng dahan-dahan silang magpalit anyo bilang dambuhalang itim na baboy. Mas doble ang laki nila sa isang butakal na baboy. Matatalim ang mga ngipin at kukokat mapupula ang mga mata habang tumutulo ang malapot na likido sa kanilang bibig. Subalit matapos nilang magpalit anyo bilang mga aswang, ay isang malakas na kalabog ang tumama sa pintuan ng kusina. Nasundan pa ito ng sunod-sunod na kalabog na parang ginigiba ang nasabing pintuan. Hanggang sa tuluyang masira ang dahon ng pinto at iniluwa doon ang grupo ng mga kalalakihan hawak ang kanilang mga armas na tubo at sundang. Halos naliligo na kami sa pawis at namumugto ang mata sa kakahikbi ng madatnan kami ng kalalakihan. Agad naman nila nasilayan ang 6 na dambuhalang baboy. Sinugod ng maraming kalalakihan ang 6 na dambuhalang baboy, habang ang ilang kasamahan nila ay tinulungan kaming makalabas ng kusina. Nasaksihan namin kung paano sila makipaglaban sa mababangis na nilalang. Naging madugo ang labanan dahil sa walang tigil na paghaharibas ng mga kalalakihan ng kanilang mga sandata. Hanggang sa isang itim na dambuhalang baboy ang bumulagta sa sahig na halos tatad ng taga sa katawan. Habang nakahandusay ito sa sahig ay hinaharibas pa rin ito ng tubo sa ulo. Dahil sa pangyayaring iyon, ay tumakas ang natitirang 5 dambuhalang baboy at tumawid ang mag-ito sa kabilang kalsada patungo sa masukal na kakahuyan. Hinabol naman sila ng ilang kalalakihan subalit natakasan sila ng mga ito. Matapos nilang mapaslang ang isang dambuhalang baboy ay nagulat na lang ang grupo ng kalalakihan nang bumalik sa dating anyo ang nasabing nilalang. Dahil ang nilalang na yon ay walang iba kundi si Mang Ambo. Napatigil na rin ang ibang napapadaan na sasakayan upang makiusyuso dahil marami ng tao sa labas ng nasabing karinderya. Dumating na rin ang pamunuan ng baryo at ilang kapulisan para mag-imbestiga sa nangyayaring kaguluhan.
Sir Bordes, nagulatang na lang ang kawani ng nasabing baryo at nang kapulisan ng pasukin nila ang silid sa kusina ng nasabing karinderya. Binuksan nila ang malaking freezer at bumugad sa kanila ang chop-chop na katawan ng kasamahan naming serbidora. Sir Bordes, sadyang umayon sa amin ang panahon ng gabing iyon dahil nakaligtas kami sa bingit ng kamatayan. Doon rin namin napag-alaman na matagal na palang minamanmanan ng mga taga-baryo ang pamilyang nagpapatakbo ng pinapasukan naming karinderya. May nakarinig din sa sigaw ng mga kasamahan ko dahil tumila na ang ulan ng mga oras na iyon. Kaya't agad umaksyon ang grupo ng kalalakihan. Matapos siya sa atin ng kapulisan ang karinderya ay giniba ito ng mga taga-baryo habang ang chop-chop naman na katawan ng kasamahan naming serbidora ay dinala sa punerarya. At pinaalam na rin ito sa pamilya ng namatayan. Matapos ang kagimbal-gimbal na pangyayari ay hindi na muling nagpakita pa ang asawa at kaanak ni Mang Ambo. Ngunit patuloy pa rin sila pinaghahanap ng kapulisan, Sir Bordes. Naisipan ko na rin bumalik sa aming lugar dala ang kakarampot kong kita. Sumama na rin sa akin si Ate Vanessa para kalimutan ang kahindik-hindik na nangyari sa aming dalawa at sa mga kasamahan ko sa trabaho. Sir Bordes, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana'y magbigay aral din ito sa inyong mga tagapakinig na huwag basta kumain sa mga karinderya kung hindi mo naman ganoon. Kakilala ang nagpapatakbo nito. Malay nyo isa rin palang nilalang na tinatawag na aswang ang may-ari nito. At matuto rin maging mapagmatsyag sa paligid. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Lusita ng Kibikolan. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.